Eto mga kaboks, pauwi na sana kami. At ito, nakasalubong ho namin si ate. Pangalan ni mo ate? Emily Jane. Si ate Emily at si kuya. Kuya Dexter. Si kuya, anak? Anak sa Una. Tapos si ate, sa Karakan. magkakapatid dito. Kapatid. Okay. So, ayan, papunta na ho si mama nila. Ano lang ho muna. Kasi sa tingin ko matagal na ho silang hindi ho nagkita sa mama ho nila. Ay, boy. Alam, hindi naman sila magkita kay tungod sa hindi naman po siya ganigot tagsara kay kabiyado man. Ano lang sila ba kay tanaw yun di ko ni ina. Parang ako yung naiyak sa ano? Kung anak, yun namin siya. Naiasawa na si kuya. Kailan nyo last kuya? Last anhi? Last nyo pagkikita ni mama nyo? Tuwig na. Taon na rin. Si ate, kailan yun last? 3 buwan. Okay. Si kuya kasi meron ng pamilya. Ilan na anak? May anak ka na? Wala pa pero may asawa ka na. Okay. Ikaw, saan ka ngayon nakatira? Kung sa papa. Okay. Sa papa mo. Okay. Tapos ikaw ate, Working student. working student. Ilang taong ka na pala? 18. Anong year ka na? Anong 11. grade 11? Ayan. Buti nag-aaral kayo, no? Ito lang, tanong lang. Ba't ka nagsakripisyong mag-working student? Makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa pamilya. Makatulong sa pamilya. Okay, sa ngayon, sa pagbisita mo ngayon, merong nangyayari sa pamilya nyo, sa pamilya nyo, ano yung nararamdaman mo sa ngayon? Sobrang sakit. Sakit kaayo nga. Naitabog na sa mukha. Tapos nagkabulag-bulag ni tanan. No? Ang sakit no? Na sa ilang years na pagsasama nyo, buong pamilya, dumating yung point na kailangan nyo magsakripisyo, mag-aral sa ibang tao, mag-working student. Tapos, ito pa yung pag-uwi nyo, ito pa yung nadatnan nyo na si papa nyo, andun na sa kabila, nakakulong na dahil sa nagawa niya sa kapatid nyo. Nararamdaman ko yung gaano ho kasakit bilang anak, bilang kapatid na ganito ho yung mangyayari sa pamilya. Ano naman yung message mo kay papa mo na andun na siya ngayon, hindi natin alam kung kailan siya makakabalik, ganyan. Sana magbago na siya. Ano pa? Tapos masisiyan niya yung mga nagawa niya. Sana magbago na siya. Magsisi siya sa mga nagawa niya. Yun yung sabi ni ate. Ano niya yung mga ano ba, mga dati niya ginagawa, sana hindi na niya balikan. No, kasi yun yung nakasira, 'di ba? Sa pamilya niyo. Nakapagbigay sakit sa bawat isa sa inyo. Pero ate, buti nakabisita ka ngayon. Wala ka bang pasok? Nagpaalam lang ako. Nagpaalam ka dahil nabalitaan mo nga na meron nangyari sa kapatid. Sinamahan ko din si kuya. Si kuya. Okay. Meron pa dyan. Ayan, Sana. hingi lang ako ng ano kuya, hingi lang ako ng payo sa kapatid mo kay ate na nag-aaral ngayon. Kailangan eskwela siya tarong para tabangan niya among pamilya, among mama, magtinabangan mi. Yun ang importante. Gagmay pa kayo mga igsoon. Yun yung importante, no? Kasi ikaw, nauna ka na, may pamilya ka na, si ate. Yun nga, sabi ni kuya, mag-aral siya ng mabuti para kahit papano, pag makatapos siya ng pag-aaral, matulungan nila kasama si kuya, yung pamilya nila, lalong-lalo na daw po, yung maliliit nilang kapatid. Kay mama naman, message mo. Mama, dito ka nga mama. Dito ka sa gitna. Message kay mama. Magpakalig-on siya
sabi na karon nahitabo karon nga sa manghod kasi ang bana po mga mama kailangan laban na kinabuhi narami dire masangpit niya sa kalisod man no? Kahit mahirap yung buhay, no? Importante sana walang gulo, di ba? Pero yun nga, tatagan daw ni nanay yung sarili niya dahil sa nangyari ngayon sa kanyang stepfather kasi niya. Tatagan yung loob para sa mga bata. Gano'n mo naman kamahal si mama mo? sobra gagmay pa lang na sa iya rin miniuban siya naging nagkuhan sa mga nagbuhi Nung maliit pa kayo. Tapos, antod kuha mi sa akong papa nga tinuod so gagmay pa lang mi sa una sige na mi kulatahon na tong ama-ama na ako. sumaliit pa kayo. Tapos, binubugbog na kayo noon. Pa lang sila. Ilang taon ka sa alala mo? Ilang taon ka na nung lagi kayong binubugbog ng stepfather nyo? 12 Pag-busal pa ko ato Well, ikuha na kong papa gagmay lang may bulag ng mama ug akong papa nga tinuod niuban dito mi niuban sa akong mama sige na may kulatahon na to antod may dako may gikuha mi sa akong papa rin nga tinuod Hanggang sa maliit kayo, hanggang 12 years old kayo. Binubugbog kayo nung bata pa kayo hanggang 12 years old. Saka lang nahinto nung kinuha na kayo ng papa nyo. So, ano naman yung message mo kay stepfather mo ngayon? bayran gid niya yung gibuhat sa akong igsoon labi na sa mua dako kay akong kalagot sa iya gyud gibuhat niya labi na sa mama pag mahubog siya mangulata siya sa guway hinungdan iyang kulatahon kami di gid mi ka laban gagmay pa man kami di mi kalaban siya di mi kapugong mapilon pa mi kulata So, ganun talaga ang niya, ugali ng stepfather mo. So, para sa'yo, dapat niyang pagsisihan yung ginawa niya. Oo, yung mga ginawa niya. Pero Kuya Dexter, balang araw ba, hindi natin alam kung kailan ipapasya ng ating Diyos na makabalik o makalaya si stepfather nyo, kung hindi man natin alam kung hindi na sila magbabalikan ng papa nyo, uuwi sila sa lugar nila. Pero kung darating yung panahon na bibisita sila, stepfather mo, kung darating yung panahon na bibisita dito, manghingi ng tawad. Depende sir kung tugot sa Ginoo nga kuan mapasaylo na mo siya Ginoo ay kabalawan niya kasi paingnan na niya So, papa sa Diyos lang daw ni Kuya. Si God na lang daw yung magpapasya sa bawat puso nila kung darating man na panahon na magkakakita-kita sila ulit. Salamat Kuya ha. Salamat. Pero alam ko darating yung panahon kung magkikita man kayo ulit, alam kong nasa puso mo yung pagpapatawad, no, sa stepfather mo. At si ate naman, ate, same question kay Kuya. Pagdating ng panahon, ano yung may mo kay papa niyo? Siluon po na ako siya, kay papa man ako siya. Pero kung gusto nga magbalik sila ni mama. So ayaw mo na magbalikan sila. Meron ka rin bang ate? Para ka ba rin bang na-trauma sa... Oo. Kung naglayas ko sa una, 13 years old pa ko. 13? So ikaw talaga lumayas? Bakit? Kaya na, ginakulata ko. Hindi din ako kaya. Hindi mo na kaya yung pagbubugbog. Example, kung andito sa harap si papa mo, ano yung sasabihin mo sa kanya? Anong nabuhat niya sa mga? Ama na muli pa ngayon nga pa nang mabuhi mi ng kalabutan na para lang inganaon mi niya. Kayo. Ang sakit talaga no? Pagka yung mismong magulang mo na mananakit sa'yo. Sobrang sakit to talaga. Parang ako yung di ko mapigilan yung emosyon ko ngayon sa nararamdaman nila bawat isa
sa mga nangyari sa kanila dati pa hanggang umabot to sa point na to, na siguro ito na yung ate, kuya, ito na yung desisyon ng ating Diyos na para maputol na ang pananakit ng papa nyo, ng stepfather mo sa mga magkakapatid nyo, para maputol dahil kawawa kayo mga kapatid nyo lalo sa pananakit ng papa nyo. Ito na siguro yung time na pinutol na ng ating Diyos, kasi si God naman talaga ang nakakaalam sa lahat kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Pero wag niyong questionin si God na bakit nangyayari to sa buhay natin. Payo ko lang sa inyo, isa to sa magiging aral ba sa atin, magiging sukatan sa pananalig natin sa ating Diyos, sa bawat puso natin, na kung gaano tayo katatag, hindi tayo matitibag, hindi tayo magigiba kung ano man yung pagsubok, kasi pagsubok lang yan pagsubok lang yan na kailangan nating lagpasan kasama ang ating Diyos, no kuya? At yun nga, si ate Christine, dito Taon pagpan. dito saglit, dito ka. Alam kong miss na miss ka na ni ate at sobrang nag-alala si ate sa'yo, no? Ate, ano naman yung message mo kay ate Christine? Padayon ang pag-eskwela, para makatabang ka sa mga makatabang ka sa mga manghod. Tara. Binutan permi. Ang payo ko lang, lalong-lalo na sa'yo ate, mag-aral ka lang ng mabuti, pagsikapan mo yung pag-working student mo na makapagtapos ka ng pag-aaral para soon naman maiahon mo sila sa kahirapan, no? Kung darating man na may trabaho ka na, si Kuya Jan or si Ate Christine, sino man sa kanila ang matulungan mo sa pag-aaral, di ba? Pagdating ng panahon, sila naman yung tutulong sa bata nyo pang kapatid, no? At yan, natutuwa lang ako dahil hindi siguro aksidente to na pinagtagpo tayo dito ng ating Diyos. Di, wala naman tayong communication na andito kami, punta na kayo dito. So lubos lang akong natutuwa dahil sa araw na to magkikita tayo dito sa mga kapatid nyo, mama nyo, makumusta nyo sila. At yun lang, maraming salamat sa inyo kuya, ate, sa pagmamahal, no? Sa pagmamahal nyo sa bawat isa magkakapatid, sa mama nyo. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa bawat isa. At yun lang, sana gabayan pa kayo ni God. Sana hindi magbago kung ano man yung laman ng puso nyo, hindi magbago yung pagmamahalan nyo, pagsusuportahan nyo sa magkakapatid. Sana walang magbago at sana mas lalo pang tatatag sa puso nyo, sa isip nyo, tatagan nyo pa. Message naman ate, last na lang, eto last message sa lahat ng broken family, message mo. Bakalig-on na gid mo para sa iyong pamilya. Pakatatag lang ho. Number 1, ipapasa Diyos natin lahat, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Andyan ho si God. Laging handa kung ano man yung dalangin natin, ano man yung hihingi natin sa Kanya. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa, no? Thank you kayo sa nagtabang sa akong mama. Tagaan pa mo kuan. Hinsog na panglawa sa Ginoo. I-bless pa mo kayo. Yes. Salamat kayo. Ayan, thank you ate. Si kuya naman. Sa nagtabang sa akong mama, sa mga daghang salamat sa inyo ha. Okay. Kung wala mo nagtabang, di na madala sa ospital ang isuon. Unta, i-bless pa mo sa Ginoo, tagaan mo, daghang pang panalangin para makatabang mo sa nahinanglan sa laing tao. Sama sa mo. Salamat. Ayan, thank you daw din po sa nagtulong dun sa pagdala sa hospital. Ayan, salamat ulit sa ating mapagmahal ng mga sponsor. Yun lang ate, kuya,
No, thank you sa inyo ha. At hindi ko na kayo hindi ko na kayo aabalahin pa. Ayan, thank you sa inyo sa kabaitan yung lahat. Ha, kuya ha, salamat ha. Salamat kuya, salamat. Ate, thank you. Nay, sige ha. Sige, itong time na to bigay ko na sa inyo kasi alam kong meron pa kayong pag-uusapan, meron pa kayong lambingan. Okay, sige. Maraming salamat sa inyo ha. Salamat. Sige, Nay, salamat.